Tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi pa man din dumating sa atin o pumasok sa atin ang buwan ng Ramadan, subalit ang isang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagalak ang kanyang puso sa tuwing binabanggit sa kanya o sa tuwing napaalalahanan siya sa paparating na buwan ng Ramadan. Alam niyo mga kapatid kung bakit mahalaga sa atin itong buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, hindi lang ito basta buwan o ordinaryong buwan na dumarating sa atin, kundi ito ay may malalim na indikasyon sa bawat mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. What does it mean? Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, ito yung buwan na kung saan isineselebrate natin ang revelasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ibig sabihin, hindi lang ito basta buwan ng Ramadan na tayo ay nag-aayuno, kundi marapat na mabatid ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa buwan ng Ramadan, ito yung buwan na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ibaba sa atin, ipadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran sa pamamagitan ni Jibril alayhi salam. Nangangahulugan mga kapatid, napakahalaga pala ang indikasyon ng buwan ng Ramadan sa bawat isa sa atin sapagkat nasusukat dito kung papaano minamahal at kung papaano pinapahalagaan ng isang Muslim ang buwan ng Ramadan sapagkat mabatid niya na ang buwan ng Ramadan ito yung buwan na kung saan ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang buwan na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. At alam niyo mga kapatid, sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi lang ang Quran ang ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Maski ang mga naunang kasulatan, ay ito rin ang buwan na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang i-reveal sa kanila, ibaba sa kanila ang kanilang mga kasulatan. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dito binanggit ng Rasulullah kanyang sinabi, Unzilat suhufu Ibrahima fi awwali laylatin min Ramadan. Sabi ng Rasulullah, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang suhuf, yung kasulatan ni Propeta Abraham sa unang gabi ng Ramadan. In the first night of Ramadan, yan yung pagbaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suhuf o yung kasulatan ni Propeta Abraham. At ibinaba naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasulatan na Torah. Ito yung kasulatan para kay Moises. Sa Biblia, ito ay sinasabi nilang Torah at sa atin ito ay tinatawag natin na Taurah. Ito yung ibinaba kay Moises o kay Propeta Musa alayhi salam at ito ay binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ika-6 na gabi sa buwan ng Ramadan. Pangatlo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inzilu li 13 khalat min Ramadan. At ang Ebanghelyo, yung Injil na sinasabi natin na Ebanghelyo, ito yung kasulatan o libro para kay Isa alayhi salam, ito ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ika-13 na gabi ng buwan ng Ramadan. The 13th night of Ramadan, that was the time that Allah subhanahu wa ta'ala was revealed, yung tinatawag natin na Ebanghelyo ni Isa alayhi salam. At karugtong niya, sabi niya, وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ ل24 خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ. At ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran sa ika-24 na gabi sa buwan ng Ramadan. The 24th night of Ramadan, that was the night when Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Holy Quran. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang banal na Quran ang ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Maski ang mga naunang kasulatan ng mga propeta at sugo ay
napaka-historic sa kanila ang buwan ng Ramadan sapagkat ito ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na buwan upang ibaba sa kanila ang mga kanilang kasulatan. Karugtong ng ayon na binanggit natin sa Suratul Baqarah na ang buwan ng Ramadan, anya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang buwan ng pagbaba sa banal na Quran. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hudan linnas. Ito yung isa sa purpose o mission ng Quran or the reason why Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran, ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. It is a guidance. It is a guidance for the mankind. Ito ang pinaka-wisdom mga kapatid kung bakit meron tayong banal na Quran sapagkat ito ay gabay para sa sangkatauhan. Ito yung guidance ng mga tao kung paano sila mamuhay dito sa mundo. Ito ang guidance natin kung paano natin sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى. At bukod sa ito ay patnubay sa sangkatauhan, ito ay isang malinaw na katibayan sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal furqan. Ang ibig sabihin ng furqan, ito yung pamantayan ng sangkatauhan upang kanilang mabatid kung ano ang pagitan ng halal at kung ano ang pagitan niya sa haram. Gayon din, sa pamamagitan ng Quran mga kapatid ay malalaman natin kung ano ang difference, ano ang pinagkaiba ng hak, ng katotohanan at ng batil. Yan ang pinakalayunin mga kapatid kung bakit ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibinaba sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran upang mapagtanto natin mga kapatid na ang Quran, ito ang patnubay sa sangkatauhan na kung sino man ang taong susundin niya ang nilalaman ng Quran, walang pag-alinlangan na walang pagkaligaw sa kanyang pamumuhay dito sa mundo. Bakit? Kasi yung Quran, napakalinaw na ito ay gabay sa tao. Kung gusto mo malaman kung ano yung ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao, matatagpuan natin sa Quran. Kung gusto natin malaman kung ano yung ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong Islam, mababasa natin sa Quran. Kaya ito yung kompletong pamumuhay ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala as long as nasusundin niya ang mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Parang ganito yan mga kapatid, kapag bumili ka ng appliances, ito ay may kaakibat na manual. Anything na bibilin mo, katulad ng mga television, etc. Pagbili mo nun, meron siyang daladalang manual. Anong purpose ng manual? Yun yung mag-guide sa atin kung paano natin gagamitin yung binili natin. Kasi once na hindi mo binasa yun, hindi mo sinunod yung manual nun, maaaring magkakaroon ka ng problema dun sa binili mo. Ganon din ang buhay ng tao dito sa mundo mga kapatid. Nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo na meron tayong daladalang Quran. Ang purpose ng Quran, upang mabatid natin kung ano ang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at mabatid natin kung ano yung mga pinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Higit sa lahat ay mabatid natin kung ano ang pinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang mga alipin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa paparating na buwan ng Ramadan, ito ay napakahalaga sa bawat isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay may malalim na ugat sa pananampalataya ng isang tao at madedetermine mo ang isang taong may halaga sa kanya, ang kanyang Quran, ang kanyang pananampalataya sapagkat sa pagsapit ng buwan ng Ramadan ay magiging kagalak-galak sa kanyang puso, sa kanyang pananampalatayang buwan ng Ramadan sapagkat ito ang buwan na kung saan nagkaroon tayo o inumpisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-reveal niya ng Quran hanggat sa matapos sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan natin ang buwan ng Ramadan at mapagtagumpayan natin ang mga ibadat, mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Amin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.